kababayan, tayo ay magre-react dito sa kaletsehan. Kaletsehan ni Amy Marcos. Okay? So, syempre nangunguna si bargain shopper. Ayan, from Los Angeles. Ano bang binabargain mo, Palangga? Si BLOO. Masyadong talagang kasamaan nila. Pati si Daysara, ipa-ICC nila. Sabi ni Sharlina, HSU. Alright. Marami tayong pag-uusapan kasi napakinggan ko yung parang press conference ni Mangga Amy Marcos. Napakinggan nyo ba? Ano sa tingin nyo ang kanyang eksena drama-rama? So, ang title natin, sino si Lulong? Lulong. Si Lolong or si Lolong? Amy versus Bangag, drama-rama. At Attorney Harry, syempre, target pa rin ng mga bangag. Okay, mga kababayan. So, nagkaroon nga ng press conference si Amy Marcos, si Mangga, kung saan ay isiniwalat niya ang not really sinawalat, yung parang assessment niya, hindi pa kasi resolution dahil according to her, ay hindi pa tapos yung hearing dyan sa Hi Ma'am Parvina in Japan, how are you? Hindi pa tapos yung hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan ay pinatawag niya nga yung mga kasabwat ng mga bangag. Okay, bakit ko sinasabi na ito ngayong araw na patunayan ko talaga na hindi dapat talaga iboto si Amy Marcos. Kasi una, nagdrama-drama siya, di ba? Nag-post siya sa kanyang social media ng picture na kung saan nakalagay doon, Lulong. Pero actually yan ba? Kasi L-U-L-O-N-G. Okay, ang sabi niya doon, Lolong, buhaya yun, di ba? Sino si Lolong? So, ineri nga natin yon. I mean, ni-share natin yun, mga kababayan. Tignan lang natin, no? Ano ba ang sabi niya exactly? So, in-echo natin yan. At habang naghahanap ako, pwede ba paki-like and subscribe din naman ang ating YouTube channel, ano? Boljakan TV para everybody's happy. Okay, doke. So, tignan ko lang yung lulong niya. Ang dami na nga niya sinabi mga lulong-lulong doon, eh. Sino si Lulong? Alright. So, ngayon, sabi niya, galit ako kay Lolong. Lolong, April 28. Ayaw namin ng ganitong mga kadyutahan. Di ba ayaw nyo ng ganito? Yung mga ganitong kadyutahan, ka-actingan, fed up na kami, sukang-suka na ang taong bayan. Alright? Ang sabi niya, sino si Lolong? Bakit galit si Amy Marcos? Eklabush. So, it's either Lulong, ako nga interpretation ko dyan is Lulong sa droga, yung kapatid niya, pero ngayong araw, nung siya ay nagdrama-rama sa kanyang, sa kanyang press conference, inilatag niya, actually pinakinggan ko at nagsulat tayo ng notes, ano? Tingnan ko lang dito, So pinakinggan ko yung kanyang dramatization 101, mga kababayan. Pinakita niya doon yung timeline. Sinabi niya yung timeline sa harap ng media, sa harap ng buong bayan, yung panggigipit sa kay Pangulong Duterte, kay Daysara. Sabi niya doon, March 24, di ba, sinimulan yung People's Initiative para daw amyendahan yung konstitusyon at batikusin nga ang mga Duterte. Di ba? Sino ba yon yung nagpasimula nun? Di ba yung kapatid niya at yung kanyang pinsan na si Romualdez? Di ba? Si Tambaloslos. Sinabi niya, May 2024, DOJ nagsabit ng legal brief para sa ICC cooperation. May mga ganyan siya. Alam mo, bago pa itong Mayo, January pa lang, inulat ko na yan sa inyo. Ako mismo ang nag-expose ito, hindi si Amy Marcos. It just so happened na wala akong political power para imbestigahan itong mga buwaka ng inang ito. Pero mga kababayan, hindi si Amy Marcos ang nag-expose sa inyo na pinapasok ng mga buwaka ng inang kapatid niya, yung ICC. Diba? Sinabi niya, August 2024, nagkaroon ng Quadcom hearing versus mga Duterte nga at yung COA audit kay Inday Sara. Sabi niya, October 24, yung ICC prosecutors pumasok sa ating bayan. Lahat yun sinabi ko, may supporting documents pa yan, pati mga passport
'di ba? Although hindi ko naman pinakita yung passport, yung mga business cards, pinakita ko yan sa inyo mga kababayan. Nung sabi niya, ano daw, yung una, yung sinabi ng kapatid niya na hindi manghihimasok, ay hindi niya papayagan yung ICC. Tapos tila nung November 2024 ay nagbago na naman ang tono ng kanyang kapatid. And then nga yung impeachment ni Inday, di ba? In-impeach sila dyan sa Congress na yan. Inilatag niya yung mga ginawa ng pamilya niyang mga lolong o mga lolong sa pulburon at mga lolong o mga buhaya. Although sinasabi niya, okay, eto lang gusto ko lang linawin sa inyo kasi hindi kayo tanga eh. Ayoko na muli kayong magpabudol pa. Ako hindi na ako muli magpabudol sa mga Marcos. Never again. Sabi ko nga kahit na si Inday ay nagpo-promote sa kanya, but you have to read between the line at tignan nyo yung mga strategiya na ginagamit. Okay? Recently, di ba, nung 2 days ago, talagang ipinadiinan ni Inday na, iboto nyo ang Duterte 10, iboto nyo ang black voting. So, ganun pa man tuloy natin dito. So, pinaliwanag niya yung pagigipit kay Inday Sara, at yun na nga, yung Oplan, ang sabi pa niya, Oplan Tugis o Oplan person. My goodness! I was the one who exposed about this Oplan eliminate the enemies. Remember that? SMNI, Pastor Keboloy, o hindi ba nasabi ko na lahat yun? Kaya hindi kayo dapat nagpapasalamat sa kanya kasi ito lahat ay kadyutahan, kasinungalingan. Sinasabi niya nung February ay nakipagsabuatan na ang ICC sa ating, sa DOJ and everything, which is true. Then pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Ngayon, ang problem dito, mga kababayan, ang sinasabi niya na based doon sa kanyang assessment, ay ipo-forward nila ito sa ombudsman. At ito nga daw ay coordinated effort ng DOJ, ng PNP, ng mga diplomats, DFA and everything. Tamay na. Sinabi ko na to sa inyo. Alam ngayon, nagsasagutan silang magkapatid at ang sabi dito, sabi pa niya, the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC was politically motivated. As ang sabi ng kapatid niya, si Bangag, everyone's entitled to their opinion, sabi niya. Sabi ni Bangag, I disagree. The problem with Amy Marcos, sinasabi niya doon, tinatanong siya, sino itong lulong na ito? Sabi niya, ito yung mga nasa tabi-tabi daw. Ay kaput, kadyutahan yan. Sino ba ang presidente, mga kababayan? Di ba yung kapatid niya? Di ba yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, hindi na, alam natin na group effort, inamin mismo yan, ni DILG Secretary na crush ni Lisa Tanas, nagbiga-biga ang kipay ni Lisa Tanas, dyan kay, who's that, sa isang Remulla, kay John Vic Remulla. Sinasabi niya doon, sa isang oras ko pinakinggan yun, nakatulog nga ako, di ba? Kahit papaano, natulog ako sa nganga bells niya. Pero pinapakinggan ko, iniintindi ko kung ano yung mga dramatization na sabi ko, pangangalanan niya ba na si Lolong? Ganyan-ganyan. Tapos sinabi niya doon na, ayun na nga, paulit-ulit na lang yan na yung ginawa kay Pangulong Duterte, ang pag-aresto sa pamamagitan nga daw ng ICC is politically motivated, pag-impeach kay Sara, politically motivated, yung mga ginagawa sa kay mga Duterte, it's, like the Oplan Tugis, ang Oplan Horos, na ngayon ay ang Oplan Horos na yan, idinideny ng mga jutang sininabat, alam naman natin na i-deny nila yan at kinasuhan nila yung Manila Times kesyo hindi daw perma di dalipe yun. So lahat yung kadyutahan na yan, i-deny ng mga bangag, harap-harapan na yung ebidensya, i-deny nila, hindi nga sila nahiya na pinakidnap ang Pangulong Duterte, di ba? So ang problema sa iyo ay okay, hindi tanga ang Pilipino. Alam namin na inimpeach ni Sara, alam na ng taong bayan bago ka magngak-ngak na ito ay politically or bangag motivated. Yung kapatid mong bangag, nakita mo doon, sinasabi mo na ito, kinontempt mo si Lacanilaw, ganito, ganyan. Ngayon, at paulit-ulit mong sinasabi na naniniwala ka na ito ay politically motivated at alam na ng taong bayan yan na ang daming violate, hindi lang yung mga cabinet secretaries, di ba? At may mga cabinet secretaries, di ba nga? At ngayon, sinasabi mo, meron ngayon na, sabi niya, may diversion strategy daw ngayon ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Di ba kapatid mo? Diversion strategy, which is yung
sinasabi ng mga bangag na yung issue sa West Philippine Sea at saka yung China trolls na pinapakalat ng mga hunghang. So, alam na natin yan, lahat-lahat ang pagka-aresto kay Pangulong Duterte, ang pagtugis not only sa mga Duterte, kundi pati mismo sa aming mga kritiko, sa mga antay-bangag, at sa mga ordinaryong citizen. Marami kang pwedeng dapat gawin, Amy, pero tinanong ka kung sino si Lolong o si Lolong. Ang sabi mo, tama ba mga kababayan, ng pagsabi niya, ay yung mga nakapaligid daw sa kapatid niya. Hindi ganoon, 'di ba? Hindi ganoon ang tamang sagot kung talagang ikaw ay concerned sa bayan. Ngayon, ang sinasabi mo na itong ICC, nagsabuatan ng Pilipinas, alam naman namin na lahat, kitang-kita na namin yan. Even before ka mag-open nitong iyong investigation dyan, okay, na wala ka namang, although syempre alam naman natin na ang trabaho mo ay mag-imbestiga in aid of freaking legislation, kadyotang legislation, tapos i-forward nyo sa ombudsman. Diba? Pero ano bang ginawa mo? Diba yun din ang ginawa mo nung when was that? Yung January? Yeah, yung January, last year, 2024, nung inimbestigahan mo ang bribery involvement ng iyong kapatid. Alright? Yes, Vancouver, meron pala tayong announcement, ano? Thank you, Ga. Yung mga Pulangaw, sinisisi ang maisog sa tragedy sa Vancouver para bang maisog driver ang nanagasa sa mga inosenteng biktima. Nandoon ang akbayad na may banner ni Benhur Abalos. Ang maisog ni isang Duterte material, wala. Ayun na nga, meron kayo. Kasi may naulat ako na sinisisi daw ng mga Jotang Genemes na mga surot na taga-suporta ni Bangag itong ating maisog Vancouver doon sa trahedya na naganap dito sa Vancouver nga. So hindi po yan totoo mga kababayan. Hindi yan totoo. Alright? So yan ay kasinungalingan. Wala pong banner ang maisog dahil yun ay Lapu-Lapu Day. Walang political doon. Sa halip yung ang Benhur Abalos nga na pinoromote ng mga makakaliwang grupo. Yun ngayon ang tinitwist ngayon ng Bangag Administration, mga kababayan, ang pagbibintang dyan sa Canada. At least malinaw tayo dyan, Ga, na itong ginagawa talaga nila ay pagtitwist para may isisi o may pag-usapan silang iba. Okay? Hindi tayo aalis sa usapan dito kay Amy Marcos sa kanyang mga drama-drama. Diba? Na sinasabi niya na yung doon sa kanyang sa kanyang press con na maraming cover up o mga ganyan, itinago daw ng gobyerno sa publiko yung proseso ng pag-aresto kay Pangulong Duterte, suppression of truth, chuba-chuchu. Tinangka ng administrasyon na itigil daw itong investigation sa Senado. Sino bang administrasyon? Yung kapatid mo. Tapos sabi mo, hindi mo pa nakausap yung kapatid mo for ages. Diba? Sabi mo, okay, granting, na totoo yan. O ano ka? Nakita mo ng julol yung kapatid mo at didindictus ang kapatid mo, hindi mo pa rin siya mapangalanan. Sinisisi pa rin, mga kababayan ni Amy Marcos, ang mga nakapaligid sa kay Bangag. Ngayon, mga palangga, maraming pwedeng gawin si Amy Marcos bilang isang, bilang isang, senador. Di ba? Nakita niya yung una, sabi ko nga kanina bago pumasok si Palangga. January, alam ni Amy Marcos na yung pinsan niya na si Romualdez na tumutugis sa mga Duterte sa atin lahat, ay nag-bribe ng tig 20 million each. The question right now sa iyo, Amy Marcos, sa inyo mga kababayan, para magkalinawan tayo. Yan ba ay pinush niya sa ombudsman para kasuhan ang kanyang pinsan? Kasi dito ngayon sa kanyang bagong hanash, di ba? O ang sabi niya, maaaring managot si Bonjing Remulla na hindi pa makuha-kuha ng impyerno yan, ng violation of RA 3019, Anti-Graft and Corruption. O ano mga violation? Si Marbil, arbitrary detention, violation of chuba-chuchu, si Uling Torre, maaaring managot sa arbitrary detention, chuba-chuchu, kasi based dun sa kanyang investigation, si Nakala Kanilaw, bakit si John Vic,
Eh bakit wala dito si Gibo, yung pinsan mo? Di ba kamag-anak? I think they're related to Gibo, right? O the Aquino pala yun. So anyway, o magkakamag-anak ka mga leche. Question ko, Amy Marcos, Mangga. Kaplastikan kasi yung lahat ng sinabi mo. Dali lang kaplastikan, asa na yung ano? Sandali. Yung aking charger, nawala, baka malubat ako. So anyway, mga kababayan, puro kaplastikan. Alright? Bakit kaplastikan? Hindi niya pinush. Hindi niya pinush sa ombudsman based dun sa January, not by scam, charter change. Okay? Na sinabi niya doon na ang si Martin Romualdez, si Tambalustos, si Saldico, si Laonyati, lahat sila 'di ba nag-meeting at doon sinabi yung nagbigay ng 20 million each sa mga kongresista. Meron ba siyang ginawa doon? At now ngayon pabida ka na ipupush mo ito sa ombudsman kasi pwede silang kasuhan, criminal cases, administrative chuba-chuchu. Ngayon ang question ko sa iyo, Amy Marcos, 'di ba? Itong kadramahan na ito, ito ay isang what? Isang pangbubudol na naman sa mga botante. Kaya tama si Agent Morales, no? Duterte 10, mag-focus lang kayo. Ipanaw party list, huwag niyong kalimutan. Gabay party list, at yung Duterte party list natin dyan. Alright? At yung PWD, yung kay Guanzon, maganda naman yung kanyang layunin. Huwag yung kalimutan yung mga party list na yan. So, the question now, Amy, tinanong ka, sino si Lolong? Ay, parang wag muna, hindi daw muna papangalanan. Parang abangan-abangan. Juta? Ano yan? Anong panlilin lang yan? Ang kapatid mong hangal, ang kapatid mong Adictus Benedictus, siya ay ang presidente at alam na alam mo, siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan dahil ang hipag mong bangag, kidnapper kawatan, alam na alam mo na dapat kung meron kang pagmamahal sa Pilipino, nasasabihin mo iba kang dugo, chuchuchucho. Hindi ba dapat ikaw mismo ang maglakad ng impeachment sa kapatid mo kasi betrayal of public trust? Kasama sa mga bribery issue dito, bakit wala kang ginagawa? Tapos sasabihin mo, yung kapatid mo, napapaligiran ng demonyo. Matagal mo nang sinasabi yan last year, ay naku, yung kapatid ko napaligiran na ng demonyo. Puro ganon-ganon ka lang. Sino ba ang sinusunod ng mga cabinet secretaries na? Oops! Planning for travel? Makers at Florica Defense. Because life, oops, happens. Mahalagang paalala, ang Ursi Florica Defense ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sino, mga kababayan? Hindi ba si Bangag? Pero sa totoong buhay, hindi nga si Bangag yung nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas. Nakita mo naman sila Kanilaw, di ba? Pinakita ko sa inyo yung, yung opisina niya. Malaki ang picture ni Lisa Tanas doon. Di ba? Parang si Lisa Tanas ang kanyang Diyos-Diyosan. Kasi ang nag-appoint, although sa legal, ang nag-appoint ng mga cabinet secretaries ay si Bangag. Pero ang totoo, si Bangag ay tumatango-tango lang. Tando-tando lang siya dahil wala siyang balls. Dahil sinasapak-sapak, dinudura-duraan, di ba? Ginujumbag-jumbag lang siya ni Lisa Tanas. So ikaw, Amy Marcos, wag mong lokohin ang taong bayan. Hindi ka mananalo dahil hanggang ngayon binubudol mo kami. Wag mong sasabihin na yung kapatid mo ay pinapaligiran ng mga demonyo o ng sino man. Siya, sa legalidad, siya ay what? Just 1 minute. 1 minute na. Siya ay, dali lang At ako'y alarm dito. Pero ng charger dyan, darling. Charger ng phone ko. Ba't nawawala dito? Okay, matuloy-tuloy lang ako, mga kababayan. So siya ay si Bangag. Siya ay sinusunod nitong mga sinasabi mo, sila Remulla, lahat yan, yung nag-group effort na yan, nasasabi mo, ipupush mo sa ombudsman na maaari sila makasuhan ng mga ganito, ganire. Pero yung kapatid mo, ligtas. Nakalimutan mo ba kung nagbabasa ka ng batas? Nakalimutan mo ba na yung kapatid mo, siya ang presidente, siya yung chief executive?
Eh bakit nililigtas mo siya? Diba? Siya ay may power. Diba? May kapangyarihan siyang tanggalin yung mga buwaka ng Ginimes na mga nag-group effort. Pero you know for a fact, Nilufa, na ang hipag mong kawatan, kidnapper, lahat, ang nasa likod nito. Pero take kung ang bibig mo, magdadrama ka na si Lulong ay, ganito sa ano na lang natin abang-abangan. Ginagago mo taong bayan, pero hindi mo ako magagago muli. Hindi mo magagago ang mga Pilipino. Kasi si Bangag ang kapatid mo ang presidente, anytime pwede niyan tanggalin yung mga hinayupak na yan na nagpag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero bakit sinasabi mo na napapaligiran siya ng mga jutang Ginimes? Presidente siya eh. So kung anong kapalpakan ng mga, not only kapalpakan, kung anong mga illegal na ginagawa ng cabinet secretaries niya, isang click lang niya, bakit di mo utusan ng kapatid mo? Dahil pinapanood ka naman niya. Ading, tanggalin mo ang mga kidnapper. Eh paano mo utusan yung kapatid mo? Dahil blood is thicker than water. At kahit alam nga ni Inday Sara mayroong item sa ISAF, sa AFP, na si Lisa Tanas at ang kapatid mo ay kasangwat sa pagkidnap sa 2 minor de edad doon sa Turkey. Bakit sinisisi mo yung mga cabinet secretaries na yan? Yan ay mga asong julo lang. Huwag mo kaming ginagago, lalo na ako. Dahil hindi ako natutuwa sa mga press con mo na, sabi doon, may nagtanong, ma'am, ano yung kay Inday Sara na isusunod na daw siya ng ICC? Ay, may nakapagsabi lang, chismis lang naman. Anong kajotahan yan? Ginagago mo kami. Totoong may information na ganyan. Bakit magpasakaling ganyan? Di ba? Yung kapatid mo, protektado mo, tapos hingiin mo boto ng mga Duterte supporters. Oy, mga Duterte supporters, tanga ka na lang. Kung iboboto mo si Amy. Diba? Sabi ko nga, ayayaan ko si Inday Sara kung ano strategy niya. Politiko siya, ako hindi. Pero tanga ka na lang. Ngayon nung narinig ko, sino si Lulong? Ay, abangan niyo. Ano yan, teleserye? Habang nagugutom ang Pilipino? Habang ang mga baka ng inang cabinet secretaries ni Bangag ng kapatid mong Adictus Benedictus, nagtikim-tikim ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kunyari, okay naman, nye. Pero, pinakita ba nila yung actual na 20 pesos na kilo na bigas nung sinaing nila? Kung talaga bang yun yung magaspang o yung amoy burak na bigas? Huwag mong lolokohin yung Pilipino. Kayong mga OFW, kayong mga palangga, never again. Ine-etchos tayo ni Amy Marcos kasi sinasabi niyan, inamin niya, ng administrasyon ay ganito, ganyan. Sino ba ang ulo ng administrasyon na sinasabi niya? Palangga, sino yung ulo ng administrasyon? Hindi ba yung kapatid niya? Si Palangga, been trying to reach out to you and then to say, I want to help in your fight. East Coaster here. Let's start by helping you get new laptop. Sabi ni Black to Common, okay? Laptop kasi nakakaloka manood when it's cut. Oo nga pasensya na kayo sa ano natin. Thank you Palangga. Okay, good support inside all Marcos. Okay. Get your laptop. Nakaloka na nood. And while I don't support Duterte, I despise all Marcos. I'm pro-Philippines. Thank you for your courage. I respect that Palangga. But I hope, you make up your mind. Alright? Ngayon, mga kababayan, ako, ang sinasabi ko dito sa inyo, mga kababayan, yung ginagawa ni Amy Marcos na mga panglilin lang sa inyo, okay? Mga panlilin lang, hindi kayo dapat nagpapaniwala. Kasi lagi niyang sinasabi sa press ko niya, sa mga hearing niya, di ba, na yung ito ay gawa ng administrasyon. Sabi ko nga, nakalimutan niya ba kung sino ang puno at dulo? Sino ang puno ng sinasabi niyang administrasyon? Ay, di ba ano yung kapatid niya eh. Kaya sabi ko sa inyo, inaano tayo dito, ginagago tayo, ine-etchos tayo ni Amy Marcos para what? Re-electionist siya para sa inyong boto. Yan yung katotohanan. Dahil kung siya ay talagang para sa inyo, alam niya na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Pero bakit sinasabi niya dito? Although nilatag niya lahat yung ginagawa kay Pangulong Duterte, dali nga, give me 1 second. Charger na laptop. Mawawala. Natin mo nga.
Please lang. Sige, sorry pala for the interruption. Okay? Kanina full charge siya, may problema na talaga i-touch. But anyway, yun na nga, mabalik tayo dito sa kwento natin, mga kababayan. So, ulit-ulitin ko na yung mga cabinet secretaries niya, ni Bangag. Isang click lang yan kapag gumawa ng katarantaduhan. Pero syempre, hindi makausap-kausap ni Amy Marcos na yung kapatid niya ay ganito, ganire. Dahil sabi ko nga, blood is still thicker than water. Okay? So ngayon, Palangging, yan ang gusto niyang hanash sa inyo. Kunin ang boto ninyo, pero paglalaruan kayo na kunwari, concerned siya sa mga Duterte, okay? Pero ang totoo, yung kapatid niya, pinagtatakpan niya. Hindi nga niya masabi ng kapatid niya mag-drug test eh. Narinig niyo ba? Na in-encourage niya na ang kapatid niya mag-pulburon test? Wala, di ba? Kahit alam niya na yung kapatid niya ay, kapatid niya ay ang kapatid niya ay bangag. Pwede niyang kasuhan, sabi ko nga kanina sa inyo, mag-i-impeach yung kapatid niya. Dahil sa ginagawa at alam niya, the fact na sinabi yun na napaligiran ng judgemon yung kanyang kapatid. O, ibig sabihin, hindi nagpa-function ng tama ang utak ni Bangag dahil sunog na sa kasisinghot. Kitang-kita nyo naman. Pero anong sabi niya? Napaligiran ni Lolong. Sabihin na lang daw niya kung sino si Lolong. Isang malaking panggagancho niyan. Sabi ko nga, make up your mind. Kailangan yung huwag magpabudol muli. Huwag kayong magpabudol muli. Ako, ito ay not opinion. This is my stand bilang hindi nakikinabang sa lahat ng mga politiko. Sa nakakasunod sa akin, alam nyo yan. Even the Duterte administration ay binolja ko noong nakaraan. Di ba? Dahil ako ay hindi ko kailangan mag-PR kay Amy. Sinuportahan ko na sila eh. Sinuportahan ko na yung mga buwaka ng inang mga Marcos na mga kawatan na yan. Di ba? Yung nakita natin na panggigipit sa akin, panggigipit sa iyo, panggigipit sa mga kritiko, di ba? Kasalanan niya ni Bangag. Siya yung commander-in-chief. Isang control niya lang sa PNP, AFP kay Marbil. Tignan mo si Marbil. Yung PNP, anong sinabi? Okay lang na magsingot ang mga pulis ng pulburon kasi to extend hours. Tangay na kung ako presidente. Gurgur na yan. Tanggal na yan sa serbisyo. You know what I mean? Bakit nandiyan pa? Kasi magkakasabwat sila. Dahil si Lisa Tanas, si Bangag, sinusuportahan nila ang mga smuggler ng pulburon. Nakita niyo yung alitagtag. Ano ang update sa alitagtag? Nasaan na yung driver? Baka, binibigyan na ng special treatment and everything. Si Bangag ang may authority. Kaya hindi pwedeng sisihin ni Amy Marcos, Amy, huwag mo kaming bulahin. Dahil alam ko, gustong-gusto mong maging, maboto ka uli at ikaw ay magiging talunan ka na, then wala ka nang babalikan sa Ilocos. Iba mong kamag-anak doon ay ginigipit mo rin. Di ba recently, yung Michael Kion, ginipit nila doon ah. And anyway, ko na yon, baka maligaw ako ng landas ng topic. So, ka na kasi desperado. Pero gusto ko yung nakikinig sa akin, hindi po totoo ang sinasabi ni Amy Marcos na napapaligiran ng demonyo yung kapatid niya. Dahil yung kapatid niya mismo at ang sister-in-law niyang kidnapper, kawatan lahat, silang mag-asawa ay demonyo. Sila ang may kontrol ng Pilipinas kung bakit nagka-leche-leche ang buhay niyo ngayon. Sila ang may akda ng 20 pesos per kilo na bigas na manok lang ang makakain. Nagdrama-drama sila, nakakain nila yung bigas pero hindi pinakita sa inyo yung actual na pagsaing ng bigas. Kung ito ba ay may bato-bato, durog-durog, or whatsoever. Kunyari, nagkain-kain lang sila, okay naman yung bigas. Ginagago kayo. Diba? Sinungaling itong magkakapatid, itong pamilyang ito. Kaya hindi na tayo magpapabudol muli. Ang pagpayag sa pagpasok ng ICC, ng DOJ, ni Tambaloslos, silang lahat, hindi po yan, mga kababayan, makakapasok kung walang go signal ni Bangag. Pero dahil si Bangag ay addictus benedictus at siya ay laging tolero, lagi siyang dugo, tulo, ganito lahat. Si Lisa Tanas ang nagbamando niyan. Kaya wag mo kaming etyosin. I mean, never again. Huwag ka
ka-drama, nakita mo, sumasama ka kay Inday Sara sa kanyang mga campaign sortie. Pinupuntahan ka ba ng tao? Sinusuka ka na? Ang sinisigaw Duterte, then nakikiride ka, rider ka eh. Riding in ano ka ba? Hindi pwede namin tanawingin ng utang na loob. Yung iba nagsasabi, kailangan natin dahil si Amy lang ang nag-expose ng ganito. Hindi si Amy ang nag-expose ng ICC. Hindi si Amy ang nag-expose ng pagigipit kay Duterte, kay Inday Sara. Hindi si Amy ang nag-expose na may political persecution. Ako lahat yon. Hindi ko yung pinagyayabang dahil ang nakataya niyang buhay ko. Kaya gusto na akong gurgurin. Hindi porket ganon, utang na loob natin kay Amy kasi siya nag-open ng investigation. That's BS. Pangalanan niya, ang kapatid niya, mag-file siya ng impeachment sa kapatid niya, isulong niya lahat yan, yung pinsan niya, dahil, although hindi ma-impeach yung pinsan niyang speaker, pero pwede niyang i-push sa ombudsman na kasuhan ang mga kamag-anak niya. Ginawa ba niya? Pumunta nga siya sa campaign sortie ng bangag niya kapatid. Tinaas yung kamay niya nung alam niyang binabasura na nakita nila. Nung 23, kailan ba yun? Nung kinidnap nila yung Pangulong Duterte na buong mundo ay nagsilibrar with PRRD, alam nila na sobrang lakas ng Duterte support, ng support sa mga Duterte at sobrang gising ang taong bayan. Kaya lumipat siya, I don't know kung ano naging chika boom boom nila ni Inday Sara. Sabi ko nga, hayaan ko sila, politically friendship sila. Hindi ko na nego business yan whatsoever. Pero kitang-kita na pinagtatakpan niya yung kapatid niya. Hindi niya pwede, mga palanggahay, mga grade 1, kung may grade 1 dito, hindi mo pwedeng isisi sa cabinet secretary yung kapatid ko. Kawawa naman, napaligiran ng mga gunggong, mga lulong. BS. Sinungaling. Ang kapatid mo ang nag-uutos ng lahat at ang sister-in-law mong kawatan, kidnapper, and everything. Huwag mo kaming binubudol sa lulong-lulong mo na yan na meron kang patikim-tikim, meron kang mga teleserye eklabush. Kung magaling ka magdrama, gusto ko lang sabihin sa'yo, flat 1 ang grade ko sa beginning acting. Pero hindi ko yan gagamitin na magdrama sa taong bayan para makakuha ng boto or what. Kaya alam ko ang mga hilatsa ng dramatization 101. Okay, dramatization, acting 101 yung sinasabi ko. Diba? Kaya wag mo tigilan mo kami sa mga hanash mo, Amy, kung talagang gusto mong, okay? Gusto mong kasuhan yung pinsan mo. Matagal na. Pero ayaw mong gawin. Diba? Ayaw niya gawin, mga kababayan. Bakit? Sabi ko nga, dugo niya yan eh. Kaya niya ginagawa ngayon, hindi niyo pwede pasalamatan niya. I don't give a damn. Pero ang mga nagpo-promote kay Amy, pakialam sa kanilang pagpo-promote. Ang gusto ko lang na i-educate kayo at gisingin ang inyong mga dugo. Ito po ay isang, alam ko, mas matalino pa nga kayo sa akin eh. Gamitin niyo yung utak ninyo. Kasi ako, kung ako ay katulad ng iba, natatangu-tangu lang, di syempre, di ba, pinromote siya ni Inday Sara, okay tayo. Kasi si Inday, ganyan. Strategize, Julo. Di ako ganun. Di ako tanga. Bakit sige nga? Never niyang sinisisi yung kapatid niya. Ang sinisisi niya yung mga nakapaligid. Sino ba presidente? Yung nakapaligid? Sino ba ay may power? Yung nakapaligid? Eh di yung kapatid mo uto-uto, the more na dapat matanggal siya, the more na dapat manawagan ka na siya ay mag-resign. Dahil hindi siya karapat dapat maging presidente dahil napakahina niya, weak naman talaga siya. Dahil napapaligiran siya ng mga judgment, hindi niya kayang magdesisyon as a president, as a commander-in-chief. Right? Sino pinagluloko mo? Huwag yung iboto yan. Ginagamit niya si Inday. Gamitan lang, I will not vote for her, sabi ni Barbarian Mihos. Right? So ngayon, nakikita nyo, kaya, tapos bibitin-bitinin niya pa yung lulong-lulong na yan. Si lulong na yan. Si Marcos Bangag, mga kababayan, ang decision maker. Kumbaga, siya yung tatay ng mga bangag. Isang click niya lang, isang green light lang, isang push button lang,
eject lahat yung mga sinasabi niyang jejemon. Pero bakit hinahayaan ni Aimee at kinakampihan pa ang kanyang kapatid? Hindi niya kaya. Hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Tapos iboboto mo? Eh di pa ulit-ulit lang, investigate, in aid of legislation. Ay, naku, kinidnap si PRRD. Naku, naglabag ng batas, kadyutahan. Sabi naman ng kabila, sasagutin namin yan. So magsasagutan. Alam niyo naman sa Pilipinas, natitwist ang batas. Nasasamantala nila ang judicial process. Nakapag-fabricate sila ng address. Papunta tayo dyan mamaya sa akin. Di ba? Ang pagigipit kay Harry Roque. Recently, di ba? Kinasuhan nila si Harry ng qualified human trafficking. Qualified human trafficking? Wala naman tinraffic si Harry. Gumawa lang sila. Galit na galit sila kay Harry. Sino ang galit na galit kay Harry? O Aimee, alam mo yan. Okay. At alam na alam po ni Aimee, actually mga kababayan, alam na alam ni Aimee na ilalabas ko ang pulburon video. O, di ba? Ngayon, lumalabas ka ngayon sa picture. Di ba alam na alam mo, nasa Hong Kong ka rin nun ah. O, may nakapagsabi na sa'yo na ilalabas ko ang video. O, huwag ka magmaang-maangan. O, ang gusto mo nga nun, makuha mo yung kopya. Ang gusto niya makuha niya yung kopya para what? Anong sabi ko? Don't trust that, Aimee. Huwag mo ibigay yan. Baka bilhin niya or what, ganon, durugin or whatever. Alam po ni Aimee Marcos siyang showing ng pulburon. Nandoon siya, di ba? May nagsabi sa kanya na si Maharlika ay may kopya ng pulburon video. Right? Oh, pero ngayon, ano ginagawa mo? Kunyari, wala kang alam. Kunyari, ang kapatid mo ay napapaligiran ng demonyo, pag ano-ano ka kay Inday Sara dyan. Oh, ngayon, ang mga tao ay ginigipit, gustong gurgurin. Oh, kaya mo lang yan si Spokes Harry Roque, wala kang ang komentaryo dyan, di ba? Imagine mo lahat na lang papailan ng kaso. Anong sabi nila? Dahil bakit papailan ng kaso si Harry? Bakit siya papailan? Kasi nga, siya yung pinagbibintangan. Okay? Na nagpakalat ng pulburon. Bakit siya? Kung hindi, ito ngayon. Kaya nga sabi ni Harry, mag-file kayo ng kaso dito sa Amerika laban kay Maharlika si Bangag Jr. ng defamation case up to this, for the record. Wala pa pong i-final si Bangag na defamation case against me. At sabi ko nga, excited akong makaharap kami sa korte. Kasi, doon ko maipipresent ang authentication ng video. Wala pa rin, puro yabang lang. Puro pananakot lang. Di ba? Puro pananakot lang ginagawa nila. Ay, ito si Harry. Bakit ito si Atty. Harry Roque? Ayaw nilang tigilan si Harry. Human trafficking daw. Wala naman tinraffic. Isilisa tanas, kidnapping ang ginawa. Tapos walang ginagawa yung DOJ. Kasi nga, gigil na gigil sa atin, sa ating mga nagpapahayag ng katotohanan. Ano sabi ng comment? Sabi niya, magaling na artista si Aimee. Nag-arte-astetan din siya. No, hindi siya magaling na artista. It's a challenge ko siya. Gusto niya acting 101. Lalampasok ko siya kung talagang acting. Sa totoong acting ng buhay, yung dramatization 101. Kaya nga natin nabubuking kasi hindi siya magaling umarte. Ang acting-acting niya lousy. Di ba? Okay, sabi ni Candy, kapag AI manipulated ang video, mag-iiba po ang pixels and resolution. I watched the pulburon a lot of times at si Bangag yan. Wish lang niya Korean siya, mangarap siya. Yes, exactly. Kasi inano na yan inano yan ng forensic expert nga, ika nga. Sabi ni Annalyn Corpus, wear green t-shirt sa pagboto. Ayun na nga, mag-wear kayo pero walang pangalan, dapat plain lang. Ano sabi? Palangga? Emotion? Ang pinaiiral na natin kay Aimee? No. Utak. Utak ang pinaiiral natin, hindi emotion. Sino nagsabi?
utak. Anong emotion pinagsasabi? Ito, makiniwala kayo. Ang nagsasalita sa inyo ni Piso, walang nakuha sa mga Marcos. Yun lang. Alam nyo naman kung ang tao ay nagpi-PR, kung may motivation para mag-i-promote ang isang tao. Diba? Mararamdaman nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, mas magaling kayo sa akin. Ito lang ang tanong ko. Tanga ka ba na maniwala kay Amy Marcos na ang may kasalanan ay ang mga cabinet secretaries na nag-group effort para kidnapin si PRRD? Tanga ka ba? Di ba hindi? Sino ang nagplano? Eh di, ang amo nila, si Lisa Tanas at si Bangag. Tapos ang sisisihin niya, cabinet secretaries. So ikaw ba, natatay ka? Di ba? Ikaw ang, well, wag na lang yung tatay. Ikaw yung isang presidente ka sa kumpanya. Ikaw ang nakikita mo. May mga ginagawang anomalya. Tapos wala kang, ang yung mga tao, wala kang ginagawa. Tapos ano sasabihin? Ay, napapaligiran ka lang kasi ng mga demonyo. So mananatili ka, nagbulag, pipi at bingi? Diba? Huwag kang syunga. Hindi emotion ang pinaiiral ko. Utak, darling, utak. Hindi emotion. Pwedeng emotion, yung iba ginagamit nila, pera. yung motivation, not emotion. Ako ang ginagamit ko utak, not emotion. Yung iba ang ginagamit, money and motivation. They are motivated to defend Amy Marcos because of money. Right? Ako, kung ako ay motivated because I'm Duterte, ganito, ganyan, may pakinabang mga Duterte. Walang pakinabang sa akin ng Duterte. Sa mga kaso ko, wala akong hiningang tulong. Hindi katulad nung isa, hindi nabigyan ng tulong ng mga Duterte, nagbaliktad, mga ganyan. Ako hindi. Dahil sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi naman sinabi ni Duterte at ni Inday Sara, Maharlika, ipagtanggol nyo kami dahil kapag may nangyari sa'yo, susuportahan ka namin. Walang ganun. Laban ko to eh. Emotion ko to para sa taong bayan. Yan, with that, meron ako emotion. Diba? Emotion sa katotohanan. Not emotion dahil galit ka lang. May basis yung emotion na sinasabi natin. At tanga ka ba? Nagpapaniwala ka kay Amy Marcos na ang may kasalanan yung nakapaligid sa kanya? Kahit saan ka, kahit sa ospital ka nagtatrabaho, sa isang komunidad, maliit sa isang tindahan or whatever, yung head, okay, yung presidente, yung CEO, di ba? Siya ang may power. Kapag ang mga tao niya ay nagbabangag, ay bangag din yung CEO. You know? And I'm not that tanga, no? Kaya ako kinakampin ko na wag iboto si Amy Marcos. I-shoot nyo sa inodoro kasama yung mga pulawan na yan. Kasi kung totoo siya, matagal na. Kung totoo siya para sa Pilipino, matagal na. Dahil sinabi mismo sa akin. Hindi ko lang mapangalanan yung tao dahil di naman ako, yung taong yun, you know, ay nagbigay ng impormasyon. Pero sinasabi sa akin, maniwala kayo, sinabi ko yan, January. Kaya nga hindi ko siya binabanatan ng bonggang-bongga. Sabi ko, sige, bigyan natin ng chance. Ito bago pa December pa lang yun, magsasalita daw si Amy, nasasabi niya yung kapatid niya, addictos, saan paasa sila? Huwag nyo nang antayin, nasasabihin ko pa yung pangalan. Pero hindi na. Hindi naman ako katulad nung mga bangag dyan. Tama na malaman ninyo na ginagamit kayo, ginagago kayo, gusto lang ni Amy ng boto ninyo. Hindi po emotion na ginagamit natin dito. Utak, critical thinking. Alright? Hindi ganun. Na emosyon. Kung tutuusin, emosyon na lang. You know what? Kung ang ginagamit, ang dami niya naman nanonood sa akin palangga. Kung ito ay pinag-uusapan natin dito, pera, emotion, lahat ng topic sa social media, ninangalngal ko, showbiz, honor, ang daming nag-topic niyan, right? Ayan, pera, honor, diba? Patay, gamitin natin. Diba? Ganon yung mga bangag eh. Pati hindi yan ang laban natin. Ang laban natin, expose ang mga jutang ginimes na ginagago tayo. Alright? Oh, okay. Ngayon, mga kababayan,
Okay. Sabi ni Raven, kung mapapauwi si Pangulong Duterte, maniniwala ako. Alright? Okay ha? O, sabi ni Anton, Maharlika, grabe talaga si Amy, mangga babalupa. O, buti alam mo. Ay, nako. Popularity ang gusto nila, sabi ni Luna. Mangga also wants to twist and downplay, your expose, Ma'am Maharlika. Ayun na nga. O, Commander-in-Sniff, pwede rin. Oo, hindi si Ivy ang nag-expose nito. Excuse me, hindi ikaw. Kaya hindi ako magpapasalamat, hindi tayo magpapasalamat. Di ba? Si Maharlika ang nag-expose lahat. Kaya tigilan nyo yung mga kajotahan mo, Ivy. Tigilan mo yung pagsisisisi mo. Kaya gigil na gigil ako sa habang pinapanood. Tinanong ka, sino si Lulong? Ay, abangan na lang yan. Di ba? Si Lulong daw yung nakapaligid kay sa kapatid niya. Wag na wag niyong iboto yan. I-shoot niyo sa inodoro. No to Marcos. Ano? Sabi ni Jamel, nagko-comment yung galit din kay Amy ay mga tilawan at raya mo sila. Kasi nga si Amy, ay ito mo Amy kalaban mo. Galit sa'yo yung mga bangag. Di ba? Kasi ayaw mo maglaro. Ayaw mo magsabi ng tama. Naglalaro ka kasi, namamangka ka sa dalawang ilog. Nakita mo kasi kung paano kadami ang supporters ng mga Duterte. Ako nakita yan ng dalawang mata ko.